Linawin nga natin yung sinabi mo. Sabi mo, mukhang mahihirapan na makakuha ng mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan sa mababang kapulungan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi mai-impeach ang Vice President this time? So ito mga kaibigan, pakinggan po natin kasi pinaliwanag kung bakit mahihirapan ang pumasa ngayon ang impeachment sa Kamara, no? Pinaliwanag ito, ang nagpaliwanag pa nito ay kaalyado mismo ni Marcos, no? So pakinggan natin. Alvin, ang announcement ng Vice President ay posturing yon para magkaalaman na kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso bago magsimula ang impeachment hearings ng Committee on Justice. Ang sabi ko na sa ngayon, siguradong mapupunta muna yan sa Committee on Justice, pero sa ngayon walang 1/3 na mag-endorse ng mga impeachment complaints. Hindi natin sinasabing hindi dadami ang endorsers dahil matagal pa naman ang deliberation sa Committee on Justice. Pero sa ngayon, walang 1/3 at maaaring dumagdag ito o maaaring hindi na rin. Kaya abangan natin kung paano ilalatag ang ebidensya at ang hearings ng chairman ng Committee on Justice. So ibig nyo sabihin ko, posible talaga na may tumawid ng bakod. Ibig sabihin, may mga kabaro ka dyan na lilipat ng alyansa sa Vice President thinking na siya magiging presidente pagdating ng 2028. Posible yon, Alvin, dahil sa kanyang announcement, she has strengthened her following and made sure na ang mga pwedeng maging kaalyado niya ay lumabas na ngayon pa lang. There are regions and provinces very close to the Dutertes and we understand the dynamics of politics at dahil malapit na ang 2028 at lalo na't walang matatag na kandidato ang administrasyon na lumalabas, hindi ko nakikitang ang ibang congressmen ay may sandalan para sumugal ng kanilang pamumulitika sa 2028. Pero sige, tuloy mo. Sige, Alvin. Pero meron bang may number, do you think may number para pumasa ang impeachment complaint in form and substance dyan sa Committee on Justice? Yes, posible talaga yon, Alvin. I am sure it will pass after due deliberations at pagbobotohan. Hindi ko lang masabi kung ano yung numero, pero base sa aking personal na assessment ay after makinig, sa tingin ko, sufficient in substance ito. At ayaw ko lang pangunahan ang botohan sa ating komitiba. So mukhang pwede dun sa komite, pero pagdating sa plenaryo, ano sa palagay mo, makakayanin bang kumuha? Anong magic number para ma-impeach ang Vice President? Kailangan at least ng 105 members who will endorse the impeachment complaint pagdating sa plenaryo. At we cannot discount the possibility na dadami ang posibleng mag-endorse nito pagkatapos ng mga hearings sa Committee on Justice. So yung 105 sa iyong pagtansya, is it an uphill climb or hindi easily kakayanin pa rin ng mga kaalyado ng administrasyon ang 105 na bilang? Ang masasabi ko lang, Alvin, walang 105 ngayon, but there could be a creeping endorsement during the course of the deliberations and during the plenary debates. Kaya, alam mo, maraming posibilidad, araw-araw may nagbabago, at depende din yan how the committee will tackle the impeachment complaint. Bakit mo na isa na lang go. Bakit mo nasabi na walang 105? Sa ngayon, Alvin, hindi ko nakikita kasi isa, dalawa o tatlo lang ang nag-endorse pa ng impeachment complaint. Hindi katulad noong isang taon na lalo na nung lumabas ang kanyang video na may banta sa buhay ng presidente at first lady. Yon, malinaw yon. Kaya karamihan sa amin alam na it is an impeachable offense and it's a betrayal of public trust. Pero ngayon, dahil sa Supreme Court decision na dapat sundin natin, mas magandang gusto ng mga congressman na marinig na muna ng malinaw ang ebidensya sa Committee on Justice bago natin pagbotohan at malaman kung sino talaga ang boboto in favor of the impeachment complaint. So sa salitang kanto, mukhang marami nang magbabalimbingan anytime soon. May posibilidad yon. Pero alam mo naman, marami din namang maninindigan sa kanilang paniniwala. Kaya I do not lose confidence that it will have a good deliberation and good debates during the Committee on Justice. Alright. Kung ano naman po masasabi ninyo na yan daw ang pagiging number 1 sa survey o siya yung merong upper hand ngayon, ay tila baga ay isang sumpa. Kasi wala pa po daw na nanguna ng maaga na nanalo. Tama yun, Doris. Ang mga number 1 sa survey na tumakbong presidente ay laging talo. At kahit nag-announce na ang Vice President na tatakbo siya, maaga pa. 2026 pa lang, maraming nangyayari sa loob ng 2 taon. Minsan bumabaliktad nga ang balita sa loob lang ng 1 linggo. Nakikita ko na posturing lang ito ang kanyang announcement bago simulan ang impeachment hearing. Opo. So sa mga kababayan natin na nag-aabang, may panibago pong impeachment complaint na inihain na naman kahapon. Congressman, paano po ba yan? Pag-iisahin po lahat yan, yung apat na po, ano po? Apat. Yeah, I won't preclude what the Committee on Rules will do
Pero magandang isabay na lang natin, kung pwede lang naman, para magiging katulad siya ng Marcos impeachment complaint na wala tayong iniwan. And we will be fair na kung ano ang rules of impeachment na ginamit sa Committee on Justice, sa Marcos complaints, ganun din ang gagamitin sa impeachment complaints against the Vice President. Well, tama naman yung explanation mga kaibigan kasi ang dynamic kasi sa House of Representatives, kahit sa Senado, all of them, binibigyan nilang halaga yung kanilang political survival. No? Naalala nyo, nung first impeachment ni VP Sara, yung mga bumoto, talagang kinundi na sila ng mga constituents nila. Lalong-lalo na yung mga congressman na mula sa Visayas at Mindanao. Tinawag pa nga silang traidor eh. 'Di ba? Lahat sila todo paliwanag kung bakit sila pumirma. No? Kesyo pumirma daw sila kasi gusto na nilang malaman yung katotohanan. Pumirma daw sila, hindi naman daw sila galit kay VP. Todo paliwanag sila noon. And they don't want that to happen again. No, hindi na sila papayag na mangyari yan ulit. Kaya ngayon, mahihirapan na talaga sila. Yung sinabing 105, talagang mahirap na yan kunin ngayon sa Kamara, mga kaibigan. Napakahirap na yan ngayon. No? Halimbawa, sa Mindanao, no? 99% sa mga survey, 99% ng mga Mindanawan, talagang pabor kay BP Sara. No, 99%. No? Tapos, doon sa Visayas, malaki din. No, sa tansya nga ng COMELEC, 34% ng voting, no, yung solid Mindanao at solid Central Visayas yan yung Bohol, Cebu, no, yung mga lugar na yan. Solid Duterte yan, men. Ngayon, halimbawa, wala namang yung mga congressman doon sa Luzon, wala naman silang pakialam diyan sa boto ng Mindanao kasi hindi naman Mindanao ang boboto sa kanila, di ba? Pero yung mga senador, hindi boboto yan. Nationwide yung senador eh. No? Halimbawa, itong si JV Ejercito, nasa majority siya ngayon. Nasa majority siya, men. Hindi boboto yan na makonvict si Sara. Alam mo bakit? Tatakbo siya ngayong eleksyon eh. No? Maraming senador ngayon na re-election sa 2028. Si Tulfo, hindi boboto yan. Hindi boboto yan. No? Depende kung gusto niya tumakbong pagka-presidente, boboto yan. No, pero almost all of them hindi boboto yan pag yung mga Villar, hindi boboto yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, si Mark Villar, tatakbo siya ngayong 2028 again para sa ikalawa niyang termino. No? Tatakbo yan ulit. Si Pia Cayetano, hindi boboto yan. For sure. Kaya mahihirapan sila na makonvict si Sara sa Senado. So yung mga congressman, sasabihin nila, useless lang din. No? Useless na boboto sila pabor sa impeachment ni VP Sara kung hindi naman sila mananalo sa Senado. Pag-iinitan lang sila ng constituents sila. At pag naging presidente si Sara, mas pag-iinitan sila, hindi sila bibigyan ng budget. Kasi ang ginagawa ngayon ni Sara, ang pag-declare niya ng presidency, ang ang narrative kasi gustong iparating nga ni Sara, kakampi ba tayo? Hindi. No? So, ang mga boboto ngayon sa impeachment, hindi niya kakampi. So, pagdating ng panahon na maging presidente na si VP Sara, talaga magka-leche-leche yung political career nila, mga kaibigan. No? Ganun lang kasimple yun.